Kagad namang hinarang ng mga otoridad ang ilang militanteng grupo na nag-aantamay sa motorcade ni Pope Francis. Kabilang sa kanila umanong ipapanawagan sana ay katarungan sa mga political prisoner, ang kahirapan at kalagayan ng mga OFW. Si Juliet Karangian sa detalye. Pupwesto sana ang mga militanteng grupo sa rutang daraanan ni Pope Francis patungong Malacanang, subalit napigilan sila ng mga otoridad. Kaya sa mga pulis na nagbabantay na ibunto ng galit nila. Santo Papa! Anong ginawa ninyo? Anong ginawa ninyo? Pinag-gate ninyo ang isang sandaling bayan sa kanila. Mukhang sumalubong sa kanya dito mga buhaya, saka mga baboy. At kung ano-ano yung nilalason sa isipan ng Santo Papa, hindi na nahiya sa sarili nila. Baka mamaya-maya masunog na yung katawan ng mga politiko na yan dahil sa sobrang kasinungalingan, kademonyo ang ginagawa nila sa harap ng Santo Papa. Si Pope nga aktivista eh. Si Pope nga nagsasalita laban sa korupsyon, nagsasalita laban sa kapitalismo. Pareho ang pinaglalaban ni Pope at ng mga aktivistang nandirito. Dismayado rin si Julieta dahil hindi niya raw naipakita sa head of state na si Pope Francis ang kanyang paghihirap matapos ang 8 taon ng pagkakulong ng kanyang asawa na wala naman anyang kasalanan. Humihingi sila ng katarungan para sa mga political prisoners. Kaya talaga pong dismayado po ako. 5 araw, 6 na araw na pong nag-hunger strike sa Bagong Diwa na kung saan po nandun yung aking asawa. At hindi na rin po ako pinapasok noong 14 at hindi na rin daw po siya makatayo. Kaya talaga pong nagluluksa po ako ngayon. Dahil hindi na sila nakalapit sa ruta, mas pinatindi na lamang ang kanilang pag-iingay sa kalsada. Sa pahayag ng mga dating kinatawan ng grupong Bayan Muna at Gabriela, pinigilan sila dahil ayaw niya ipakita ng Administrasyong Aquino ang mahirap na kalagayan ng mga mamamayan. Gayong ang sabi mismo ng ating mga obispo, welcome ang lahat ng sektor, welcome ang lahat ng mensahe at malugod na tatanggapin ito ng Santo Papa. Subalit sa pagkakataong ito, yung mga mahihirap na mismong sabi ng Santo Papa ay kinakalingan ng simbahan, ay pinipigilan sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin at kanilang mga karaingan. Ano ba ang gusto nilang ilagay namin dito? Na yung mga tao kumakain 3 beses isang araw? Na yung mga tao hindi pinapatay dahil sa sila ay merong mga paniniwala para sa mga mahihirap. Pati ang hanay ng overseas Filipino workers naharang din sila ng mga pulis. Sabi sana na kay Pangulong Aquino na yung labor export policy ay hindi nagbubunga yan ng kaunlaran kundi pagkabusabos pa ng kanyang mamamayan. Pero may mga nakalusot dahil walang mga otoridad na nagbabantay sa dinaanan ng ibang militante. Bumalik sila sa pinwestuhan na makasama nilang hindi nakalapit pagkatapos dumaan si Pope Francis patungong Manila Cathedral. So kami sumusuporta kami sa mensahe ng Papa, pero pinipigilan kami ng gobyerno Aquino na makapagpahayag. Parang pinipili nila ano lang ang pwedeng marinig ng Papa, hindi naman po tama yon. Juliet Karangian,